Hindi pa rin tapos ang isyu ng peste sa NAIA. Ngayon, isa na namang daga ang nakitang namamasyal sa NAIA Terminal 3. Tingin tuloy ng ilang mambabatas, sinasadya na ito para siraan ang kasalukuyang administrasyon. Nasa frontline ang balitang yan si Shaira Francisco. Kita nyo itong himod-puwit na mambabatas na ito. Sinasadya lang daw para i-destabilize ang ating bansa. Tingnan mo yung logic nito. Napakahigop-puwit nito eh. Isa na namang daga ang naispatan sa NAIA Terminal 3 nitong Martes. Sa video nakuha ng isa sa mga pasahero, makikita ang daga na tumakbo sa gitna ng mga pasahero sa isa sa mga boarding gate ng terminal. Ang isang staff ng airport napatungtong pa sa upuan. Sinubukan pa ng daga na Alam mo, bad din tong dagan to eh. Sa totoo lang, napakasama nitong dagan to. Nabubuking tuloy yung mga hindi nag-out eh. Sabi nung, malalaman mo talaga eh, no? Kung sino... umingit sa ilalim ng mga basurahan, pero tumakbo na lang ito palayo sa mga pasahero. Nitong March 1, unang nakakita ng daga ang isang pasahero sa boarding gate din ng Terminal 3. Kamakailan lang din ang mamerwisyo ang mga surot sa mga pasahero sa NAIA. Tingin tuloy ng ilang mambabatas, sinasadya ito para sirain ang Administrasyong Marcos. Inihalin tulad ni Acobi. daga ba yun? Akala ko pusa. Ang laki. Akala ko talaga pusa. Daga pala yung animal na yun. Party List Representative Raul Angelo Bongalon ang Ito na yung sip-sip na congressman. Yung nakasalamin na yan. Yung nasa kaliwa. Ayan yung sip-sip na congressman. Party List Representative Raul Angelo. Ayan, yan. Nasa kaliwa na yan. Sabi niya, kailangan kong umepal-epal. Sumipsip. Kung hindi, baka wala akong MOOE. Sip-sip! Pasok! Bongalon ang pamemeste ngayon sa NAIA sa Tanimbala scam noong 2015. Napaka-unusual lang ho kasi, no? No? Dahil una, surot, tapos ngayon, daga na naman. Hindi na po natin dapat hintayin na dumating pa sa punto na yung tanimbala bumalik na naman. Posible po ba na maging destabilization to laban sa present government? Posible po. That is my take. Mali yung take mo. Sablay ka. Ang dahilan niya kasi, ganun din daw yung ginawa noon sa Laglagbala. Gets nyo? So para mo pinagtanggol si Pinoy. Sa bagay, ako si Bicol. Hindi, alam mo kung bakit pumapil yan si ako si Bicol? Party list. Kasi yan ang kalaban nung tingog. Para meron din siyang blessings. Kasi alam naman lahat, kitingog lang mapunta ang mga proyekto natin. Para may blessings din tayo, kailangan sip-sip din tayo. Sumipsip sila. Isipin mo to destabilize this country, daga at surot. What kind of logic meron ka, kapatid? Sige nga. Kong, anong meron kang logic? Madidestabilize ang bansa dahil sa daga at saka sa surot? Putang ina naman yan. Anong klaseng braintology meron ka? Hindi, isipin mo yun madidestabilize dahil lang sa daga at saka sa surot. Hindi naman namin sinisisi ang entire government. Ako hindi Ewan ko yung sa ibang vlogger. Ako ang sinisisi ko, DOTR at saka yung pamunuan ng MIA. Kasi puta naman, hindi naman nang sakop na ng presidente yan. Even if nasa presidente yan, DOTR, napaka small matter na yan para isisi pa kay presidente yan. Nagigets mo ba? Oo, napapabayaan niya. Oo, tama. DOTR, napapabayaan. Pero para gawin mong big deal, patalsikin si Marcos. Bakit? Dahil sa daga. Yan ba ang pag-destabilize? Anong kabubuhan niyang congressman? Patanggal natin si Marcos. Bakit? Dahil sa surot. Ano ba namang utak yan? Gusto namin matanggal si Marcos dahil sa surot at saka sa daga? Destabilization na kagad? Pinaiinit mo ulo ko Mga ganito talaga nagpapakalma Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Totoo naman, di ba? Napakakalukuhan Napakakalukuhan nung sinasabi nyo, Kong. Sasabihin mo,
Dahil lang sa daga at saka sa surot, madedestabilize ang bansa natin. Hindi, tingnan mo ha. Tama yung take ni Erwin Tulfo dito eh. Tama yung sinabi niya eh, tingnan nyo. Naman kay ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, tanging namamahala lang sa NAIA ang dapat sisihin sa mga peste sa paliparan. Yun naman talaga ang ano dyan. Dapat, kaya nga sinasabi ko sa inyo, may mga bagay, hindi naman lahat katulad ni Maharlika. Na si Maharlika, kahit ano na lang, isisisi kay Lisa Smugs. Hindi ko kami ganun. Pasensya na, pero let's just be real talk to. Hindi ho kami lahat ng vlogger ganun. Okay? Linawin na ho natin to. I-separate nyo kami sa kanila. Hindi kami yung tipong may nasagasaan dahil walang barrier na nakalagay. Kasalanan ni Lisa Smugs. Nawala ang tahanang pinakamasaya dahil kay Lisa Smugs. Hindi ganun kami. Tinitingnan namin yung bawat issue. Ano yung issue? Ang issue dito, kapabayaan ng MIA doon sa mga maintenance company na hinahire nila. Sa madaling salita, eto ho yan. Tandaan ninyo may budget. May laki ng budget to maintain an airport. Malaki yung budget dyan. Ang posibleng nangyari dyan, nag-hire sila ng kaibigan, kamag-anak, o anything na may kapakinabangan sila sa maintenance. Ibig sabihin, posible, hindi ko sinasabing meron, posible na there is a corruption. Bakit? Kumuha sila ng mumurahing maintenance. Para yung budget, medyo, alam mo na, walang pinagkaiba yan sa mga projects eh. Kaya nagkakaletse-letse mga projects sa atin eh. Kaya nagkakasira-sira mga rocknetting, mga kalsada, kasi kumukuha sila ng mga substandard ng mga kontraktor. Di ba ho? Pero ang laki ng budget. Yan yung pinupunto natin. MIA, bakit ganun? May budget kayo for maintenance at the same time may terminal pa tayo. 'Di ba? May airport tax pa tayo. At the same time, ang pinaka immediate supervisor ng MIA ang DOTR. Yun ang puntuhin natin dito. Hindi yung ililigaw nyo, sasabihin nyo, destabilization. Ano to? Palusot na katulad ni Coach Jarrett? Hindi ka vlogger. At higit sa lahat, di ka bobong vlogger. Di ba? Palusot siya ng mga bobong vlogger. Hindi. Kaya meron yan. Kasi dinidestabilize lang si Marcos. Sinisiraan lang nila si Marcos. Bobo, wala naman kami sinabing si Marcos may kasalanan niyang daga. Bukod sa kapabayaan, posible raw na pinepeste ang NAIA dahil luma na ang mga pasilidad nito. Kailangan na ho talagang magkaroon tayo ng mga ganyang klaseng maintenance. Nakakahiya ho kasi, lalo at yan ho international airport, may mga turista ho tayo dyan. Nakakahiya ho. Sa ngayon, nakikipagpulong pa rin ang Manila International Airport Authority sa kanilang housekeeping at pest control service providers. Naunang nagbabalang MIAA na maaring ma-blacklist ang service contractors kung hindi pa rin maayos ang issue ng mga peste sa NAIA. Nagbabalita mo. Alam mo, dapat alamin dyan, sino yung service contractor? Dapat yan ang alamin dyan. Anong relationship niya sa mga congressman? Sino ang nag-refer sa kanila? Kasi ginagawa yan. Nako po, ang dami kong alam na ganyan. Yung sikong, para hindi ipitin yung budget ng isang ahensya ng gobyerno, ilalapit niya ngayon sa secretary. Sec, meron akong ito yung contractor na atin to, kaibigan natin to. Pag may kailangan ka, ito ang kunin mo. Atin to. Akong bahala sa'yo. Pag hindi mo kinuha yan, ipiting kita budget mo. May mga ganyan. Ginagawa ho yan. Kaya nga, di ba, anong revelation? Ilan na ho ang kontraktor sa Kamara? Mismong mga congressman, asawa ng congressman, kapatid ng congressman, anak ng congressman, kontraktor. Di ba? Yan ho ang talagang
korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Kaya nga, di ba, naalala nyo? Ewan ko kung sino nakaalala nito, sinabi ko to noon eh. May nakausap ako na nasa politika din. Ang sabi niya, kasi sabi ko, ano sa tingin mo, sino ang magiging mga kingmaker? Di ba yung mga gambling lords, katulad ni ganito, binanggit ko. Mali ka dyan, bye. Bakit ako mali? Hindi ako nagkakamali sa buhay. Jowa lang, oo. Hindi, mali ka dyan. Ang tunay na magiging kingmaker ay yung mga kontraktor. Bakit? Ang laki na kasi ng kita nila. And when you say kita, eto ho, meron akong kaibigang kontraktor. Kahit kailan, hindi ko nilakad to, kahit kanino. May kaibigan akong kontraktor. Actually, ngayon wala na siya doon eh. Ang kinikita nila noon, milyon, bilyon. Yumaman ito. As in, yumaman ito from a simple assistant. Dahil ng kontraktor, naging bilyonaryo ito. Ganong katindi sa Pilipinas ang kontraktor. Sabi lang niya, madali lang naman yan eh. Sabi ko, paano ba may kontraktor? Bumulo. Gusto rin maging kontraktor, hayop. Ano ba ang ginagawa nyo? Paano ba? Sabi ko, ano ba ang sistema dyan? Simple lang naman yan. Kaibiganin mo. Para kang may mga alaga. Puta, lupit. Para kami sugar babies, pero sugar congress. Man, alagaan mo lang sila. Alagaan mo lang. Tapos, every time na may project na gusto nilang kumita, ikaw yung ibibigay nila, tutulo. Sasabihin nila, i-refer ka nila ngayon sa mga sekretary. Tapos, ikaw na kukunin. Pag ikaw na kinuha, tandaan mo, alagaan mo sila. Ibig sabihin ng alagaan mo, may porsyento sila. Lagi yun. At malalaman, wag na magsisinungaling dito sa mga congressman na ito. Kasi malalaman nila yung budget na ibinigay sa'yo. At pagka nagsinungaling ka, hindi ka niya uli i-refer sa iba. Kaya dapat alagaan mo sila. Abay, para pala mga doktor to, no? Alam mo yung mga doktor na inalagaan ng mga pharmaceutical agent, yung mga nagbebenta ng gamot. Kaya nga may pahotel sila eh. Diba? Kunwari, tara, mag-convention tayo sa Europe. Yung itong pharmaceutical company, convention, tara, convention. Pero sa totoo, din ma-convention yung pinapasyal lang nila yung doktor. Yung medrep, mga medrep yan eh. Pinapasyal lang nila yung doktor. Para anong gagawin? Wala lang. Basta dito sa area ko, yung reseta nyo, laging ito. Ito lang laging yung reseta. Kahit anong sakit, ito na reseta nyo. Yun ang totoo. Kaya, alam nyo, ganyan na kababoy sa Pilipinas ngayon. So, in line with that, yan nga yung tinisisi natin ngayon. Yung MIA. Kaya nga tayo naiinis eh. Kesa na umamin, di ba? One time na interview yung general manager ng MIA, yung may hawak na airport. Kesa na umamin, ano sinabi? Imported yan. Imported yung mga surot. Kesa na inamin na mali kami, aayusin namin, there is something wrong with our maintenance, and we will make sure this will never happen again. Magdo-double time kami para ayusin. Walang ganun eh. Ano sabi? Yung mga surot galing sa ibang bansa yan. May breakout kasi sa ibang bansa.